Yes. So we can forgive yung babae ng asawa natin. Yes, that's what I do. Yan ang kaway natin eh. That's what I do. That's what I do. See? Ang hirap na Punta na nga siya dito. utos ng Panginoon. Pray for those who persecute you. Kasi yung babae ng asawa natin is persecuting us eh. Yung asawa mo, ganun. Kaya natin i-pray sila. Kaya. Paano mo i-pray? Sana masagasaan yan. See? Kaya mahirap ang healing. Mahirap makarating sa atin ang healing. Kasi, yung Christianity natin kulang eh. Kulang tayo sa teaching eh. Kaya mahirap maging real Christian. Amen. Amen. Now, this morning, I will try my very best. Kasi nandito kayo, sayang eh. Sus. With this crowd, ako ang nasayangan. Amen? Amen. Yung iba dyan, yung bara natin, selfish motives. Ano yung selfish motive? Yung para sa sarili lang natin ang iniisip natin. Alam mo, mayroon akong experience doon sa Cebu. Sa isang far from the city. Malapit na doon sa south eh. Badyan, sa Badyan. Dalawang nakaupo dyan, naka-wheelchair. Yung isa nakatayo, kalakad. Yung isa wala. Sabi ko, bro, kailan ang last confession mo? Matagal na. Kaya kasabi ko, mahirapan tayo mag-healing sa'yo. Can you forgive? Sabi niya, pag gagalingan ako ng Panginoon ngayon, papatayin ko yung dalawa. Paano ka kasi yung asawa pa niya. Iniwanan siya may kalaguyo na yung asawa niya. Kaya yung forgiveness ba? No matter what, forgive. Alam mo, si nanay, kaya hindi rin makasir dito. She was been praying for my change for 28 years. Alam niya lahat ng mga babae ko eh. For 28 years. Magtaka lang ako bakit iwanan ako ng babae ko. Kasi binibigyan pala niya ng maliliit na Santo Niño. Eh, makonsensya. Ganyan siya. Forgive siya. Alam mo niyo, prayer of your wife is very important. She was been praying for my change for 28 years. Tingnan niyo. Had she stopped on the 27th year thinking that there is no more hope for me to change, hindi sana ako maging ganito. But on the 28 years, I was changed. Sana malaman niyo paano ang changing kung wala para tayo. Maybe, kung makapunta kayo sa UWA, bukas ng sa UWA, no? Oh, malaki rin yung NLP. I'll have around 1 hour. At least, I can explain lahat na nangyari sa akin. Paano ako naging ganito? Paano nag-work ang Panginoon sa akin? Kasi minsan mayroon tayong mga prayer na hindi tayo sinasagot ng Panginoon. Discouraged tayo. Hindi. Yung mga ganun ba? Na-explain ko sana eh. So, this morning, ano na bang oras? Oo. 10:45. 10:45. Diyan ang nag-11 ako eh. Ganito tayo. Kanina na-invoke ni Brother Vic ang Holy Spirit. We will ask the Holy Spirit to come to us. Ito ngayon ang healing natin.
the Holy Spirit can dwell to us. Dwelling is when you open and allow so that the Holy Spirit can dwell, because the Holy Spirit will not control. God respects our free will. The only one who will control us, possess us, is the devil. So when we invite the Holy Spirit to dwell in us, we have to be cleansed. I will lead you to repentance. Tapos, yung mga i-repent natin ng mga kasalanan natin, mga pagkulang natin sa Panginoon, after this, we will promise the Lord that i-confess natin para bang advance payment ba? Amen? Anyway, hanggang kaya namin ha, kasi mayroon din kami schedule this afternoon, mayroon naman ang dalang pare, you can confess na. So, ganun. The Holy Spirit will lead us. But not our body, our spirit. You will find the signs and wonders this morning. The Holy Spirit will lead us to where He wants us to go. Kung if we still have time, meron akong dala dito, ito ang nilay ko sa inyo. The relics of the true cross of Jesus. I've been bringing this all over for the past 29 years. Dito sa taas, meron na itong maliit na cross na wooden cross, taken from the true cross of Jesus. Sa baba, first class relics, the bones of Saint Benedict. He is the #1 exorcist and healer during his time. Now, ito ang very rare. The bones of Saint Paul. Very, very rare. Nakuha ko din ito kasi alam mo yung pamangkin ko is at the side of the Pope, Monsignor John Limsua. No? Kaya sabi ko, sana kung may time tayo, no? So mga kapatid, all you have to do is just follow my instruction. Amen? Kung ano saan ako dadalhin ng Holy Spirit, kayo din, sama-sama tayo eh. Just focus. Kasi kanina nag-observe ako kanina na inbox si Brother Vic. Yung iba, no? Dilat pa mata. Hindi ka na. Pag wala kang focus, the Holy Spirit cannot come to us. You have to focus, 100% focus. And be open to allow the Holy Spirit to dwell in us. Once He's there, then He will bring us. Ilan ba kayo? Anong klase na healing na Ilan ba kayo? ibigay sa atin. Na ano? Amen? Walang upuan. Hindi, tama na dito. Walang. Yung mga kwarta wala. Isa ng Holy Spirit sa akin. Now, I want everybody to open our hands, palms up, on top of our laps. Just on top of our laps. Be relaxed. Do not be tense. Be relaxed. We will be asking the Holy Spirit. But first, we have to reflect. Now, close our eyes. Focus to Jesus. Focus.